Colossians chapter 3 verses 18, 19, and 20. Akong basahon, sundan lang sa inyong mga mata. Ingon niya na sa Colossians chapter 3 verse 18. Some wives, submit yourselves unto your own husband as it is fit in the Lord. Verse 19, husband, love your wives and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Magpatabalaan, galit mga mahal, at kumaroon sa abot-ago ng ako ng God, kumaroon sa Lord, na nakamit ang Lord, na nakamit Lord God, ang support paminaw, magsangyaw mo sa iyong pangalan, Lord God, ang ikaw, Mama Lord, pasawin sa palapas ng buwan ng ibangan, Lord, taligin pusog, kaalang Lord, so, paginahin ko sa iyong walang spirito, buwan, wala ikaw, mamanatagi ka raw ka, Lord God, and Lord, sa Lord, sa ini, pilita mga salamatan niyo sa kay malingkod ta. So karon nga Sunday, nag-celebrate ta sa atong Father's Sunday. So a hero in every home. So karon nga Sunday ginatawag nato ato ang mga papa or ilahang adlaw karon sa gingon pa ni Brother Ronald ganina, ilahang adlaw karon. So yung pa nga a hero in every home. So a home must have dita magdugay number 1, a wife who submit to her own husband. A home must have number 1, a wife who submit to her own husband. So yun pa sa verse 18 niya, wives, submit yourselves unto your own husband. Wala man gingon nga nga wives, submit yourselves into the neighbor's husband, into the other husband, to your own husband ang ibutang dira. Mo lagi usahay sa di man ni malikayan kay kining pares di ba rin parehas og kuan manag-asawa di ba ni parehas jud og gusto, dili parehas og prinsipyo, dili parehas og panglantaw og lahi-lahi sa taog mga unsay tawag ani mga iyan nga butang. So naa di mga times nga magsumpaki or magsalungat sa Tagalog pa ang gusto sa asawa o gusto sa bana. But in the first place, gingon sa Bible nga wives, submit yourselves unto your own husbands. Naisip ko sa ilaw ng tahanan, kaya itawag man ang mga papa o haligi ng tahanan. Ang mga mama is mo ang ilaw ng tahanan. So sakto sad, kay kung wala ra ba dyan mama, ngit-ngit kaayo ang balay. Nga bisan siga tanan, ultimo underwear nimo di ka kita kung asa makutang kay si mama ramen kay bawo. Amen. Di ba yung people? Siga kaayo ang balay. Pero ultimo na ipangita si mama, magdi na kita kung asa. Wakman nga rin ma, wakman. Sige lang wakman. Ba may pangitaon, kanilagi magsigig cellphone niya. Ang cellphone, natabunan na, naraday nga rin. Sige lang kupot sa cellphone, na. Asam kung ipangita ni mamay, natabunan man sa cellphone. Manong na karon. Sa iyong pa sa Bible nga, wives, submit yourselves unto your own husband. Sa iyong pa nga, nabasahan niya, yung pa nga, this submission is not to be interpreted as a power dynamic. Yung pa nga, but rather a harmonious relationship within the Christian household, mirroring the relationship between believers and Christ. So kanang wife, ang pag-submit ngadto sa inyong mga husband is like a mirror as a believer and ngadto sa Ginoo. Kung unsa dapat mo submit ngadto sa Ginoo, kung unsay gusto niya, kung unsay kabubuton niya, kung unsay gisugo, kung mando sa Ginoo nga sa tuwa, mao sa unta ato ang pag-submit ngadto sa gusto
o kung unsay plano sa atong mga bana sa atong pamilya. Yung panibadrona, dili lalim ang mahimong usa ka leader sa family. Kay gustuhan man nato sa dili, di man dito magkaparehas o gusto o plano. So that doesn't mean nga wife, dili sa musulti sino gusto sa. Ingon nga ra, submit is mutuman ta. Pero gustohon man nato sa dili, especially mga bana, mas lindot jud ang plano. Usahay sa ato mga asawa kaysa sa tuwa. Na mga times nga mo niya itong plano. Maingon ta sa itong asawa, ga, mo niya akong asawa, love, mo na itong plano. Mo niya akong plano. Nya, kung kaimbaw lang ta maminaw sa nila, which is mausad sa part sa tuwa, kaya kung submit sila sa tuwa, dapat kita sa bana, kaimbaw sa ta maminaw at nila. That doesn't mean nga tungod kay gingon sa Bible nga the wife submit yourselves into your own husband. Kita sa husband mo nagtaas sa kayong paglantaw nato sa tugog galingon. Nga nakalimutan nga sa dihang ipakaslan nato ato ang uyab, nahimo nato ang asawa usa na ta. So as a one body and one mind nga giusa atubangan sa Ginoo, dapat mag-usa ta sa mga butang ato. So nga mo na nga wife, a home must have a wife who submit to her own husband. Kasi yung pa sa Ephesians chapter 5 verse 22. Ephesians chapter 5 verse 22. Gingon nga lang nga Ephesians chapter 5 verse 22 nga buntog ng gani, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Na ngingon nga ra sa tuang text sa Colossians chapter 3 verse 18 nga, wife, submit yourselves unto your own husband. Nganong ang wife mag-iingnan na? Nganong di man pwede man siguro anak una ingnon nga mo submit sa parents. Tanawa ang pangatuan sa mga verses, pero naay katuyuan kasi yung ikaduha nga point is a home must have, number 1, a wife who submit to her own husband. Number 2, a children who obey his parents. Unsaon man pag-obey sa ato ang mga anak, sa imong mga anak, wa man ni, inyo alam sa unsaon man nila pag-obey nga kung makita nila mismo nga ultimo ang mama nila wala ni submit o ni obey sa ilang papa. Parents, we must be a good role model sa tuang mga anak. Kay gustuhon manatog sa dili na sila mulayo og tan-aw kung kinsay sundon nila. Wala na sila laing sundon kundi magsugod na sila tan-aw sa ilang maginikanan. Tumaging ni Bradona, ganyan na kay Elijah. Iyang mama na lang, ikaw na lang kuno, iyang mama na lang kuno iyang uyabon. Ako sa una, mga sanapo nga if ever makita mangani ko, mangita mangani ko asawa, o mag-asawa mangani ko, gusto ko parehas ni mama. Mo na po ang standards or gusto or qualification para gingon. Naganahan ko, if ever mangasawa mangani ko, mangita ko asawahon, ganahan ko o gusto ko na parehas kay mama. Mo nang importante kayo ang number 1, di ba, sa wife, submit yourself into your own husband. Number 2 is children, obey your parents. Yung pa Ephesians 6:1 sa ingon,
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Napay sumpay. Honor thy father and thy mother, which is? Oh, memorize na. Third verse. Kung sa third verse, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. Ano yung promiso sa Ginoo? Especially sa ato mga anak. Nga nagsugod sa mama, nga nisubmit sa papa, nisunod nga to sa anak, nga mo-obey sa ilang parents. Actually, nindot kayo o ikaw o sa anak, kung musubmit lang dito sa tuwang ginikanan, musunod lang ta kung unsay gusto nila. Walay yaw-yaw, walay bunal. Nya, yung people karon, masuko yaw-yawan, masuko kasab-an. Nya, di mo tuman kung say gusto sa ginikanan. On the first place, kung nituman pa ka sa imong mama o papa, di ta kayaw-yawan. Di magkakaganahan yaw-yawan, di magkakaganahan istoryahan. Ala, buhata kung say gusto nila mama o papa. Amen. Actually, yung people kita rin nangitag labad sa itong gagalingon. Kung kumao lang dito mo obey, waoy. Noon na tamingon, sige, magagbalik-balik ka naman. Ang pangutanag, i-apply ni mo. Sige, magagbalik-balik ka na istorya ka ma, ang pangutanag, ibuhat ni mo. Ano mga bata, mga young people, gingon na mismo sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Wala gingon nga ra nga, parents, obey your children. Wala pa man siguro yung Bible nga nagbuhat, anak. Muna kita, gingon ni Pastor, di ba, samtang naapata nagkaon, nagpuyo, o natulog sa balay sa tuwang ginikanan, dapat mupita nila. Wala tay katungod, magpagulbol. Ayun ka mga bata, magpagulbol. Suguol na nimo panghugas, mura nagmamatay. Hugas na sad! Okay raman di ka ganan manghugas. Ilabay na talang plato, ingon pa ni mama. Kung mga unta, hala, sawa sa inyong kamot ha. Kung naisabaw, yana. Aron mo, walay hugasan nga plato, kutsara. Tapulan kita manghugas, gusto kita mukhaon. Ultimo plato pa na to, magbagulbol pa ta. Alas, si mama na sa manghugas na natong plato. Nakita may nagkaon. Kami sa una, maramig na sa Jollibee, fast food. Kaming 5. Rotation man eh. Na yung manglaba, na yung magluto, na yung manglimpyo, na yung manghugas. So maramig, kung sa Jollibee magod, di ka mahimo og team leader or TL, kung dili ni mo masuwayan tanang station, o dili ka ma-certify ana nga station. So kami, kaniadto, kung pwede pala may ma-TL kaming 5, na-TL kaming 5. Kaya nakatry namin panghugas, nag-rotation naglaba, nag-rotation naghugas plato, nag-rotation nagluto. So pwede namin mahimong TL kung sa Jollibee pa na. Pero sa lagi, bisan patuod, mo ni ang gisugo, gimando sa to ginikanan nga to sa tuwa. Balik-balik ang bulhaton, kung sa'y buhaton. Balik-balik ang responsibility nga ito ang ginabuhat every day. Yet, ma-feel lang yapon ta. Di lang yapon na tumanong kung sa'y gusto, kung sa'y gimando sa itong ginikanan nga rin na ito. Lisod bang panghugas? Mamatay di tag manilhig ta, manglimpyo? Makuhaan ba din na yung kinabuhi kung masunod kasi yung ginikanan? Wow. Nganong magbagulbol man dyan? Kami sa una, madunggal lang yung maganaan sa mong tiil nga ka ng subukan mo. Expect na lang dyan ka.
Sa tao, di patawag ka. Nya di ka mo gawas nga wa kay lakra sa imong imong lupot. Kay tanan bako siguro bisag unsa pa nakadako na try na namo. Karon ang bunal nila karon sa mga bata hangin, kas kay hangin mga bata karon na. Sa una bakos. Mga lata na lang ng bakos, mabunal gyapon namo. Nya dili lang kay bunal nga kanang hinay-hinay ra. Bunal jud ka na makahinumdom ka nga nakasa ka. Makaingon mi gud nga salamat kay mi wala og tuod mi nga sama sa uban nga mga pamilya nga adunahan. Pero buhong mi og dato mi sa pagpangga sa mga singkan. Bisan tuod lisod, bisan tuod sakit ang bunal, pero in the long phase or maabot ra sa daygapo ng time nga ma-realize na mo nga sakto rin siya. Bisan tuod sakit ang bunal, pero kadto nga bunal para ra dito sa mua. So una makaunahon na gud ka, di ba day migi? Ngano bunalan man, may siguro may siguro may gihugma sa mong ginikanan, no? Pero may malang bunalan, makasami. Masuya mi sa, or ako ra siguro, ambot lang nilang upat. Masuya ko sa mga barkada na kung nga di man bunalan. Ingnon ra ba, yaw-yawan ra. Nya, okay na sad, balik na sad. Balik-balik lang yaw-yaw. Kami, once makasa ka, kausa, kaduha, warning na na. Moabot kay nagkatulo ni anang adlaw, expect na lang jud ka na taw-taw na na, ubuo na nimo ang short, moaba ka o mabunalan ka. Katulo. Kaya unsay kingon sa Bible? One word is enough to a wise man. So sa mo na ako na chance kay katulo man. Kay ganggingon sa Bible, usa man, one word is enough man kuno. Pero sa mo na pa may chance katulo jud. So kung di ka magpatuman katulo, piti jud ka. Bisan pa to dili ganahan, isa may ginikanan ganahan mamun-og sa ilang mga anak. Wala ginikanan ganahan mubun-og sa ilang mga anak. Kana kay bunalan ka, kana kay correct ka. Pasabot ang nagigugma kasi yung ginikanan. Ay, amen. Samtang karon na apay nagbunal yung pasalamatin na. Kay moabot ang panahon nga magpangita ka na ng mga sa imong nga ginikanan nga mga saba nimo. Nga mo correct nimo nga sayop na imong gibuhat, ayaw na buhata. Eh dili sa tanang panahon na atong ginikanan. Mo na itusok sa una-una kasing-kasing mga young people. Dili sa tanang panahon na ato ang maginikanan. Basingon niya, ulahin ang tanan. Ato pa nato ma-realize kung unsa ta kabulahan nga natin ginikanan. Kaya singon pa sa Bible ka ng bunal, Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23 verses 13 to 14. Dingon na sa Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Withhold not correction from the child. If thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod and shall deliver his soul from hell. Muna timan ginikanan. Dili pasabot nga nagbunal ka or mahadlo ka mo bunal sa imong anak kay tungod lagi masakitan. Pero ang gingon sa Bible,
nga train up a child in the way he should go. Nga kumudako siya, iyahan ng madala. Magpili ka. I-correct ni mo imong anak sa dihang bata pa. O umaabot ang panahon nga magtanaw ka. Nga naa na siya sud prisuhan. Nga naa na sa sud sa lubnganan. Na tinuod, di na masakitan kung naa na sa lubnganan. Pero ang pangutana, makorek pa nimo. Karon gani, nga bata pa, di na nimo i-correct. How much more, or di ka makakorek, how much more kung madako na na? Basig kung kasabaan na nimo, imuha ng bunalan, magsunumbagay na hinon mo. Magdinunggabay na. Tanawang balita karon. Amahan, gidunggab sa anak. Ikaw mo na. Kay tungod, na-fail man pag-correct ang ginikanan. Nga bisan to, giingon sa Bible nga, bisa pag bunala na nimo, limang ka, radyo to. Ang giingon sa Bible. Yes, sinuod, wala pa man anak. Dili pa man mi ka, or wala pa man mi ka try kung unsa inyong na-try as if nana mo anak. But first of all, nagikan sa ko pagkaanak. Niagi sa ko disiplina. Niagi sa ko bunal, or I love you. Niagi sa ko gi-correct sa ginikanan. So naa sa ko ikatungod, kung kay bawsat ko, kung unsa, sakto ba na ang pilit. Yes, Dip. Kami sa una, God, kung bunalan mi, after ana, pangutan-on jud mi nilang mama o papa nganong ibunalan mi. Kaya kung mubunal rata sa atong mga anak, nga wa sila kay bao kung ano, wa sila kay bao kung unsay sala nila, useless ang gapon. Kay sila mismo nga gibunalan, wa man kay bao, ngano gibunalan mo ko eh? Unsa may sa nako? Kami after na magbunal, istoryahon ni gakson, pangutan-on, nganong gibunalan ka? Kung wa may kay bao, wa may ka-remember tungod ka sa pagkabugoy, iparimain sa mua nga gibunalan ka kay tungod ani. Gibunalan ka kay tungod anak imong gibuhat. So kami mismo nga nabunalan, dili lang mulakra sa amuang lubot, kundi mutusok sa among hunahunag kasing-kasing nga nabunalan mi tungod sa among sala ang gibuhat. Tungod aning salaa. Tungod aning gibuhat namo. Mo nang importante kayo ang ginikanan sa kinabuhi sa usa ka anak. Nga we should be a role model sa itong mga anak. Kasi yung pa nga, a hero in every home. Nga home must have, number 1, a wife who submit to her own husband. Number 2, a children who obey his parent. Number 3 and last, a husband that love and protect his family. Verse 19, gingon nga balik ta sa tuang text, Colossians chapter 3, verse 19, nga husbands, love your wives and be not bitter against them. Usahay ra ba no? Sakto ra ba tong ining mga bana sa usahay? May lang ni sinugdanan. May lang dito sugod. Kana kay manag-uyab pa, halos di masupok. Ultimo mangutana, kausa ka duha, wala nagsapot na. Mangutana ra gani kay wala ka dungog.
Pero hindi. Nangutan na rin kita kung wata kay baw, wata ka dungo. Pero sa una, sus, bisan pa siguro sumbagon, paakon, manag-uyab pa, kung natakon, okay ra. Pero karon, ultimo pagpaminaw, di na kay baw. Kung nakita sa mga husband, that doesn't mean kita ang leader sa panimalay, kita ang masunod. That doesn't mean nga ato ara sa baliwalaon ato ang mga wife or ato ang asawa. Ay sa inyo pang usa naman ta. Iusa man ta sa Ginoo. Di lang ta maayo sa sugod. Kana kay gisudlan nato, ala human na. Ngano bitaw? Hindi ta malimot mga husband, nagilom-hilom na raban na sila. Kita ra ba jud ang niuna? Kita ra ba jud ang nihangyo? Kita ra ba jud ang nanguyab? Kanya sa dihang na asawa na nato, na pasagdan na nato. As a husband, that is our duty and responsibility to love our wife and to dili lang kung wapay anak is wife, kung ana, our family, and also to protect them. Kita mo protekta sa ilaha. Sa ingon pa nga sumagod sa mua is especially sa mga babae, tuharam ni sila kapo. So, mas close ang mga babae ngadto kay papa. Makipapa ni sila. Samot lang sa mua sa mga lalaki kay mga badlungon man ni. Mas stricto man si papa, mas lumoy man kasing-kasing si mama, so kay mama jud mi. Kay kana ganing magabian mi o kanang makadlawnan sayo tang mi muli. Sayo sa alas 2 sa kadlawon. So di man may manawag kay papa para mangabli. Una dyan na namang sampitol, ma, hinay-hinay po din natingog. Yang tok-tok ba nga na ra? Mama dyan na. Kaya kay bawo man may once nga makamata si papa. Imbis ganahan pa ka matuog. Ganahan na lang sa kamulakaw balik. Kaya mabunalan man dyan ka. Si mama maingon man, bantay lang dyan mo, ikabuntag. Amata ninyo mamakan. Magbaan pa. Mahayagan pa mi. Makatulog pa mi. Pero once gani makamata si papa, antog na lang siguro magutong, magsigay mong mata. Hapdos sa magiling bakos. Kana gay kahapak. Sus mulak grabe na rin paa. Namig kami sa una kay mo nang ubuon mi. Aron di mi managang. Magana. Itago ang kamot. Kay basig asa maigo ang imbes nga sa lupot ra maigo ang bakos. Tungkod lagi kay managang man, so bisag asa na namapot, mulampod na ng pagko sa kamot. Nga imbis di maklaro nga nabunalan ka, wala mura na kagay tato nga rin. Mga ganing paupo na lang. Na ikaw sa, nagkakalimon na to sa DJ mo siguro to. Bunalan ni mama. Na DJ, langas man kayo, gibunalan. Naigo bitaw ng kamot, nagdugo. Nya mama, number 1 weakness man niya kanang dugo. Wala ay ang nagkurog, ang nagbunan. Kaya nakakita magdugo. Ang gibunalan iko ra nila. Nagkurog galain ang kabuhi sa nagbunal kaya nakita dugo. Wala na purpose nga paupon jud ni.
Nung years pass by, makaingon man tuod mig sakit. But on the pero makaingon gyapon ni nga salamat, Lord, thank you. Kay tungod wala nagkulang ang mga ginikanan sa mga. Wala mi nila kuwangi sa pagpangga o pagdisiplina. Mo sa kita as parents sa ato mga anak. Mabot man gani ang time nga magkaanak or para sa inyo nga nanay anak. Dili na to wag tangon ang mga butang nga kay bawta nga bisan tuod sakit, bisan tuod dili lalim, bisan tuod sakit sa kasing-kasing sa usab ginikanan magbuhat o magtanaw ni anak. Pero kay bawta sa atong una-una kasing-kasing nga kanang mga butanga makaayo nila. Nganong tangtangon man nato? Nganong ibaliwala man nato? Manang ingon nga kay Muslim o pasalamati ang kada bunal o kada yaw-yaw ni mama karon. Kaya basig moabot ang panahon nga kanang mga yaw-yaw o mga bunal ni mama sa una-una kasing-kasing na lang nimo madunggan. Ano ulahi na? Nya mo reklamo pa ka sa muka ni mama, sa muka ni papa. Samok pa na ron. Kaya di wa man nagunaan kuan. Naman dyan na sa ulahi, pirmi ang pagmahay. Samtang naa pa karon. Samtang naapay ginikanan nga nag-amuma ni mo karon, nga nagpangga. Especially nagpa-eskwela ni mo karon. May Muslim. Kaya number 1, sulti nilang mama o papa na mo sa una. Nga wala man tuod ni bahanti, mahatag, kung mabilin sa inyo ha. Pero mao lang din niya ang buhata, eskwela lang mo tarong. Kaya kanara mga butanga ang mabili na mo ninyo, nga walay pwedeng makakuha, walay pwedeng makakawat, walay pwedeng makasunog, walay pwedeng makakutkot ni anak. Hindi para radyo na sa inyo. Dili lang ka ng edukasyon at the same time, ang mga tudlo, ang mga apil lang bunal, kasaba o yaw-yaw. Nga to ang i-cherish, hantod. Hantod sa hantod. Kaya problema, balik-balik ka niya. Suma karon gud ang mga generation karon is weak na kayo. Kanang ganing right ang generation karon pero why common sense? Yes, sinuod. Makaingon ta kung pabrightan na lang. Grabe ang generation karon. Pero palit po na ilang. Wa ra mo sa kinaagi. Nga nagsugod sa balay. Hangtod mo adto kag eskwelahan na disiplina. Mga gani ginatawag na namo ang mga teachers, professors o ikaduhang ginikanan. Ikaduhang ginikanan kay tungod naa sila'y katungod nga mga saba. Kung masayop ka, na sila'y katungod sa una, mga estudyante paludhon ko ay. Ako membro man ko sa una sa lukod. Kani lagi hindi tama mo atin og kanang rosaryo kanang pangadjig, pero kusog kita magpabadlong sa eskwelahan. Manang kusog kita mangluhod. Mangluhod sa gawas, anang gawas sa rong, kaya tungod lagi ligoy kayo. Sila mamo, mamanikin ba wato sa una? Karon lang. Kanay break alas 12, alaw na balik, pa din na. Sumunod, alas 2. Sa utlo. 1 hour. Nabuang na mga advisor, asan ni? Sumuduwa ito, grade 4, grade 5. Ng elementary days. Last siguro ko nagluhod is grade 5, grade 6. Lahi pa itong high school.
Elementary lang. Nga na maligog sa pa. Sa unang mananga, maliguan pa man na. So ito may mananga. Kaya malakaw ram nagikan sa lawaan nga mo na eskwelahan padung sa Mananga Bridge. Ato may mangligoy nga to, mangaligog sa pa. Ato may grow alas 2, uli alas 5. Mo sa eskwela ba. Nga sa una, bisang tungod, grabe ang makaingon nga dili lalim ang generation sa una kay tungod grabe ang pagdisiplina. Dili tolerate kung sayop ka. But yet, kung ato lang i-compare ang generation karon og sa una, makaingon ta nga mas grabe kaliko nun sa una. When it comes to taking responsibilities, ang sa una, di ba, grabe kayo. Sumakot kami, kunalan mi kung dili na mo mabuhat ang mga buluhaton sa balay. Pero karon wala na may bunal. Kasaba naman lang. Sulti naman lang. Karon. Ito mo, wala nagsugod sa panimalay. Dili na sa pwede sa eskwelahan. Kay matulpo na sila mamog sir. Mabongboradyo na silang mamog sir kung i-correct ang bata kay sayop. Sumagod karon nga generation. Daghan ako nakasugatan na. Kaya mao na akong trabaho maghasas og mga tao kung kinsa tong pwede ana nga posisyon. Nya ang mga generation karon kana kasab-an lang ka kay tungod nasayop ka or correct ka. Magluod naman noon din ang mobalik. Dili na makadawat o magliso nag-cope up sa responsibility. Sao na lang. Nga igo ka kasapaan, i-correct ka, kasayop ka sa imong trabaho nga gibuhat, di na kaganan mo balik mo sa ay boy. Di na boy. Di na mo ganahan na na ikapuya ni kasapaan man ta. Tanawa karon generation, ang mga people nowadays, grabe ka stressful nila ang kinabuhi. Pero previous generation, katawan na. Karon gamay lang na trabahoon, loaded lang ka sa trabaho, stressful kayo. Stressful yung trabaho. Kay tungod, wala naman na exercise sa balay ang discipline at the same time kung unsa pag-cope up sa to ang responsibility sa balay. Importante, yes, gamay lang nga butang. Pero kanang gamay nga butang mawagtang sa atong panimalay, dako kay nag-epekto sa ato ang mga anak or sa future generation nato. Kung nang kita isip usa ka ginikanan, careful ta at the same time mahimo tang role model sa atong mga anak. Kita sad mga anak, obey ta kung unsay gusto nilang mama o papa, kay itusok nato sa una-una kasing-kasing nato nga para na sa ato ang kayuhan. Maman kita isip usa ka mga husband, he must to love and protect our family always. Maulan to siya nga a hero in every home. A home must have, number 1, a wife who submit to her own husband. Number 2, a children who obey his parent. Number 3 and last, a husband that love and protect his family.